Maaliwalas na pagbati mula dito sa Bundok Isarog. Narito ang iyong lingkod, Ping Bilyasa. Sa pagkakataong ito, pag-uusapan natin ang nektar ng Bundok Isarog, ang ligaw na pulot. Totoo ang kasabihan na ang tinig ng mga bubuyog ay ang musika ng hardin. Ang pulot ay isang matamis na at malapot na sangkap na ginawa at inimbak ng ilang uri ng mga bubuyog. Ang pinakakilala sa mga ito ay mga pulot, pukyutan. Ang pulot ay galing at matyagang sinipsip na nektar sa mga piling bulaklak ng mga bubuyog. Pinahahalagahan ng mga bubuyog ang pulot para sa mga asukal nito na kanilang kinakain upang lumakas ang kanilang kasiglahan para sa kanilang katawan sa paglilipad sa panahon ng paghahanap at bilang pagkain para sa kanilang mga uod. Gayon din, ang sariwang pulot ay isang magandang pinagkukunan ng sustansya na kailangan ng ating katawan. Purong pukyutan ay kilala sa mga benepisyo nito sa kalusugan. Sa katunayan, ito ay mayaman sa antioxidants. Isa rin ito sa mga sangkap sa mga gamot, gamit pambahay, gamit sa mga mamahaling produkto ng pagpapaganda, mga pandagdag sa kalusugan, at mga gamot na ginagamit upang gamutin ang mga palatandaan ng iba't ibang uring sagabal sa ating kalusugan. Ang pangangaso ng pulot o pag-aani ng pulot ay ang pagtitipon ng pulot mula sa mga kolonya ng mga ligaw na bubuyog. Isa ito sa mga pinakasinaunang gawain ng tao at karaniwan pa rin nating ginagawa dito sa Bundok Isarog. Ang pangangalap ng pulot mula sa mga kolonya ng ligaw ng bubuyog ay kadalasang ginagawa sa pamamagitan ng pagsupil sa mga bubuyog sa pamamagitan ng usok, paghihiwalay, pagkatapos ay pagsira sa pugad mula sa puno o sa mga bato kung saan matatagpuan ang pugad. Kadalasan, ito ang dahilan sa buong pagkakasira ng kolonya. Ang pangangaso ng pulot ay isa sa mga kinaugalian dito sa Bundok Isarog. Gamit ang isang napakasimple at manumanong pamamaraan sa pangangalap ng pulot pukyutan at pagkuha ng pulot mula sa mga pugad. Wala din silang payak o anumang mga suot na pangharang man lamang sa pangangalap ng mga pulot, pukyutan at pulot. May kasabihang, kapag naghanap ka ng pulot, dapat mong asahan at maranasan na makakagat ka ng mga bubuyog. Ang wastong kaalaman sa pagpaparami at pag-aani upang pangnegosyo nito ay maaaring maging mahalaga, hindi lamang sa kabuhayan ng mga pamilya na nag-aani sa kanila, kundi pati na rin sa pangangalaga sa mga kagubatan na kanilang pinanggagalingan. Ang pangangaso ng pulot pukyutan sa kahabaan ng kagubatan dito sa Bundok Isarog ay kabilang sa aming mahalagang kinasanayan taon-taon sa panahon ng tag-araw hanggang sa katapusan ng taon. Ito ay nagpapatuloy mula sa unang henerasyon hanggang sa kasalukuyan. Ang mga matatanda ay nagtitipon ng pulot kasama ang kanilang mga kaibigan, mga kapitbahay na nakakaalam kung saan matatagpuan ang pugad ng pulot pukyutan sa kagubatan. Mga lalaking anak sa murang edad ay sinasama sa pangangaso ng pulot at alamin ang mga pamamaraan na sangkot sa gawaing ito.
Para sa aming mga aitas, ang pulot ay hindi lamang bilang karagdagang kita, ngunit ito ay isang bagay na hindi pangkaraniwan at mahalagang tinatamasa ng buong pamilya. Ang bundok Isarog ay maituturing sana bilang lupain kung saan dumadaloy ang gatas at pulot-pukyutan dahil sa masaganang kagubatan ito. Subalit, dahil sa pagbabago ng klima at pagsisira ng kagubatan o deforestation sa ngayong panahon, ay siyang pangunahing masamang dahilan kung bakit dumadalang ang mga koloniya ng mga pukyutan ngayon. Kapag ang panahon ay napakainit, ang nektar ng ilang mga bulaklak ay dahilan ng maagang pagkakatuyo, habang ang malakas na ulan at malakas na bagyo ay nagpapawagsak din ng mga bulaklak sa lupa, na siyang dahilan sa kawalan ng kakayahan ng mga bubuyog na makaipon ng nektar. Dahilan din sa nagpapakaunting pagiging pulot. Ang tinatawag ngayong deforestation bilang pagpapalawak ng mga bahagi sa kagubatan upang maging negosyong pabahay o resort ay malaking kabawasan ng mga halaman at mga kahoy na sumisira sa mga lugar na tirahan ng mga ligaw na pulot-pukyutan. May karanasang mga ngaso ng mga ligaw na pulot-pukyutan ay batid at pinagsasamantalahan kaagad ang tamang panahon, gaya ng bago magkaroon ng kidlat o bagyo o anumang masamang panahon upang makapag-ani ng masaganang pulot. Ang pangangaso ng pulot ay isang napakakaraniwang gawain para sa mga may karanasan, gayon din sa mga walang alam. Gayunpaman, wala silang kaalaman at walang karanasan sa pag-uugali ng paghahanap ng mga bubuyog. Nagsasagawa lamang sila ng ganoong pag-aani ng pulot kapag may nagkataong may matuklasan silang malaking pugad ng pulot sa kanilang paghahanap ng ibang layunin kapag sila ay nasa kagubatan. Ang kakulangan sa kaalaman at karunungan sa pagprotekta sa pagpaparami ng mga pukyutan ay maaaring maging sanhi ng labis na pagkukulang na humahantong sa kanilang pagkalipol. Ayon sa mga ngaso ng pulot dito sa bundok Isarog, ang mga bulaklak dito sa kabundukan ay nagsisimulang mamumukadkad bago pa ang buwan ng Marso. Kaya't sa pamamagitan ng buwan ng Abril at Mayo ay ang pinakasagsagang buwan para sa masaganang pag-aani ng pulot. Ang mga bihasang mga ngaso ay mapagbantay sa oras. Sinasamantala nila ang araw bago ang bagyo, kulog at kidlat para sa mas magandang ani. Pagkatapos ng buwan ng Mayo, ang pulot-pukyutan na ani ay paunti at mas kaunti kapag nagsimula ang tagulan dahil ang pulot ay nauubos mismo ng mga bubuyog. Sa layuning ito, ang mga bubuyog ay nag-iimbak ng pulot para sa kanilang sariling mga pangangailangan sa panahong kulang ang bulaklak bilang tag-ulan at malamig na panahon. Sa panahon ng pangangaso ng pulot, ang mga ngaso ay karaniwang nagsisimula ng maaga sa umaga at naglalakad ng ilang oras upang marating kung saan ang bahay o pukyutan. Pagkatapos ay nagsisimulang ihanda ng mga ngaso ang kinakailangang kasangkapan na ginagamit sa pag-aani ng pugad. Habang sinisimulan nila ang pag-aani, naghahanda ang mga ngaso ng mga lubid at itinatali sa kanilang baywang bilang suporta habang umaakyat sila sa puno.
Ang kabilang dulo, ang dulo ng lubid ay itinatali sa mga sanga ng puno upang magsilbing seguridad sa pag-akyat mula sa puno. Ang mga mangangaso ay nangangalap muna ng mga dahon na kilala rito sa amin, palango o higanting palango ng bunga, na tinatali bilang mahabang tanglaw na sinisindihan upang makagawa ng usok na may kakaibang amoy. Sa ibaba ay isang tumpok ng parehong mga dahon at sindihan hanggang lumikha ang makapal na usok hanggang sa umabot ang usok sa pugad ng bubuyog. Ang amoy ng usok mula sa gayong uri ng damo ay nakakagambala sa mga bubuyog. Lumilipad na pag-alis sa mga pantal. Sa gayon, bawas sa bilang ng mga kagat na daranasin ng mga mangangaso. Pagkatapos ay sinimulan nilang anihin ang pulot-pukyutan mula sa puno. Karaniwan, 2 hanggang 3 mangangaso ng pulot ang umaakyat sa puno para kolektahin ang pulot-pukyutan at gumagamit sila ng timba o balde na may sapin na malinis na malaking supot upang iimbak ang lahat ng bahay pukyutan. Sa totoo lang, wala kaming kaalaman o karanasan sa pag-aalaga ng pukyutan, kaya lahat sa amin ay asa sa pangangaso ng ligaw ng pulot ng pukyutan. Dito sa amin, ang pangangaso ng pulot ay isang karaniwang gawain ng mga lalaki na umaakyat sa matataas na puno, nagtitipo ng pulot at pugad. Ang pagkuha ng pulot mula sa pugad at paglalagay sa mga botilya ay nilalahukan ng buong pamilya. Gayon din, ang mga lalaki ay buong pagmamalaki na umiikot at nagtitinda ng kanilang inaning pulot. Ayon sa isang santo, ang bubuyog ay higit na pinarangalan kaysa sa ibang mga hayop. Hindi dahil sa kanyang pagod, ngunit dahilan sa iba, kaya siya nagpapakapagod.